Naalala nyo ba si Mary Ann Maslog who faked her death after being implicated in a 24 million peso textbook procurement scam in the past? Matapos masangkot sa 24 million peso textbook scam noong 1998 ng noon ay Department of Education, Culture and Sports o DEX na ngayon ay Department of Education o DepEd. Pero hindi nahatulan si Maslog matapos magpanggap na patay na noong 2019. Simula noon, nagtago siya sa Amerika gamit ang pangalang Jessica Francisco. Yep, ilang milyon lang yan. Pero para takasan ang kanyang kasalanan, tumakas siya pa Amerika. Later on, her representatives informed the Sandigan Bayan that she had died. Then last year, October, bigla na lang siyang lumitaw gamit ang bagong identity bilang Jessica Francisco. Just to remind the body, itong taong to, 26 years ago, nagnakaw ng 24 million, nagpanggap ng namatay para hindi siya makulong, tumakas sa Amerika, at ngayon bumalik dito, at bigla nilang himala, gustong tumulong. Pero natiklo ang kanyang modus at nabulgar ang katotohanan. Ngayon, ang tanong ng mga netizens, kung may taong kayang pikehin ang sariling kamatayan para sa ilang milyon lang, paano pa kaya kapag bilyon-bilyon ang ninakaw? Favorite place, Palawan. Biggest phobia. Oh, heights. Favorite book of all time. Bible. What country have you always wanted to visit? Italy. Italy. But you've been there, ma'am? Yes. Best vacation spot? Paris. What is your biggest regret, ma'am? Nothing. So ayan, welcome back to the channel. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na ang bangkay na natagpuan sa ilalim ng isang bangin sa Cannon Road, Benguet ay si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral. Base sa DNA tests at autopsy, namatay siya dahil sa blunt force trauma na nakuha mula sa pagkakahulog sa mabatong bahagi ng bangin. Wala ring nakitang tama ng bala sa kanyang katawan. Ayon sa kanyang driver na si Ricardo Hernandez, iniwan niya si Cabral sa gilid ng Cannon Road bandang 3 PM noong Huwebes dahil sa hiling mismo ng dating opisyal. Natagpuan siya ng mga rescuer bandang 8 PM sa ilalim ng 30 metro mula sa kalsada. Inineklara siyang patay pagdating sa ospital lampas hating gabi ng Biyernes. Bagamat kumpirmadong fall ang ikinamatay, hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ito ay aksidente, pagpapakamatay o kung may nagtulak sa kanya. Dahil si Cabral ay isa sa mga sentrong personalidad sa iniimbestigahang multi-billion peso flood control scandal, nagpahayag ng pagdududa ang ilang mga opisyal. According kay Senator Kiko Pangilinan, hinihiling niya ang DNA test dahil sa posibilidad na pamemeke ng kamatayan para takasan ang pananagutan sa korupsyon. Katulad na nangyaring kaso ni Mary Ann Maslog noong 1998 sa DEX. According naman kay Laila de Lima, binatikos ang PNP dahil sa tila palpak na paghawak sa kaso, lalo nang hindi agad pag-secure ng gamit ni Cabral tulad ng cellphone at laptop na maaaring maglaman ng mahalagang ebidensya. Inamin ni Secretary John Vic Remulla na nagkaroon ng lapses sa pagkakamali ang mga pulis dahil hinayaan nila makuha ng pamilya at driver ang mga gamit ni Cabral sa halip na isailalim ito sa kustodiyan ng gobyerno. Ibibigay lang daw ang mga ito sa mga otoridad pagkatapos ng libing. Nanawagan ng NBI sa mga motorista na dumaan sa Cannon Road noong Disyembre 18 na ibahagi ang kanilang mga dashcam footages upang makatulong sa pagbuo ng kwento sa mga huling oras ni Cabral. So yan na nang masasabi ninyo sa balitang ito at sa mga speculations ng fake death. Put it down in the comments below. Thank you so much for watching. Subscribe if you haven't yet. Stay safe everyone.